Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Kung inyong mapapansin, parang ang bilis ng shifting ng Ebanghelyo. Walang masyadong maraming rikotitos. Diretso, malinaw ang pakay. Halimbawa, sa bungad pa lang ng Ebanghelyo, pagkatapos dakpin si Juan. Ibig sabihin, nawala na. Natapos na ang misyon ni Juan na ipakilala ang kordero ng Diyos. Sa pagkawala niya, sa unti-unti niyang pagkawala sa eksena, pumapasok si Kristo. Yung katapusan ng kaniyang gawain ay simula naman ng gawain ni Kristo. Ito yung angkop na angkop sa tema ng ating Nazareno 2026. Dapat siyang tumaas, ako naman ang bumaba. Dahil nakafocus na ito kay Kristo sa kaniyang public ministry, isa at consistent ang mensahe ni Kristo simula umpisa hanggang katapusan.
repent, magsisi kayo at talikdan ang kasalanan at maniwala sa mabuting balitang ito. Ano yung ito? Sino yung ito? Mabuting balitang ito. Ang presensya ni Kristo, ang pagtaas ni Kristo, ang siyang sentro, siya ang mabuting balita. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, atin ding narinig ang mabilis na pagtawag niya sa kaniyang tatlong unang alagad. Si Simon, si Santiago, at si Juan. Mabilis ang pangyayari. Walang masyadong drama ang pagtawag sa tatlong unang alagad. Bakit mabilis? Bakit parang walang pagtatanong? Bakit parang walang ibang kwento? Kung hindi nang sinabi niyang, sumunod kayo sa akin, sumama kayo sa akin, agad-agad, iniwanan nila ang kanilang lambat, iniwanan ang bangka, iniwanan ang ama, iniwanan ang ibang tauhan at sumunod kay Jesus. The power of Jesus' words. The power of the presence of God who is calling. Ano bang ibig sabihin ng bangka? Ano bang ibig sabihin ng lambat? Anong ibig sabihin ng ama o ang lahat ng tauhang iniwanan nila? Na ang pagtawag ng Diyos ay pag-iwan sa comfort ng buhay. Ang lambat ay kabuhayan nila. Ang bangka ay kabuhayan nila. Ang ama ay karelasyon nila. Ang tauhan ay naroroon upang tumulong sa kanila. Pero bakit nila iniwanan ang siguradong bubuhay sa kanila at sumunod sa taong siguro first or second time lamang nilang narinig? Second time, kasi siya yung sinabi ni Juan Bautista, ang kordero ng Diyos, yun ang susundan ninyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya anong kapangyarihan meron ng Diyos sa kaniyang mga salita? At bigla-biglay, iniwan ang lahat at sumunod sa Kanya. Alam nyo yung napakaganda sa pagtawag na ito? Hindi minaliit ni Jesus ang kanilang pagiging mangingisda. Kung hindi parang in-upgrade ni Jesus ang pinanggagalingan ng kanilang comfort sa buhay. Papaano? Hindi niya sinabing, mangingisda lang kayo, hari kayo. Sinabi niya, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Mula sa kanilang karanasan bilang mangingisda, itinaas ni Jesus ang dignidad nila na hindi lamang isda ang inyong huhulihin, kung hindi mga taong dadalhin natin sa kaligtasan. Ito yung pagkakataon na what is familiar to what is eternal. Familiar tayo dito, ito na ang ating ginagawa,
pero dadalhin ito ng Diyos doon sa walang hanggan. Kahit po noon pa, patuloy na tumatawag ang Diyos kung sino ang kaniyang nais. Pero ngayon, sa bagong tipan, personal, diretso, totoo. Patuloy na tumatawag ang Diyos upang ibahagi ang misyon ng buhay. Ang mga tatay, tinatawag din kayo ng Diyos. Ang mga nanay ay tinatawag din ng Diyos. Ang bawat isa, anuman ang ating kalalagayan ngayon, ay tinatawag ng Diyos mula sa isang pamilyar patungo sa eternal. Tinawag ka ng Diyos na maging tatay upang ipakita mo ang pagmamahal. Tinawag ka ng Diyos bilang maging nanay upang ipakita mo ang pag-aaruga sa anak. Tinawag ka ng Diyos na maging businessman para ipakita mo na kahit na sa business, dinadala natin ng Diyos sa pamamagitan ng maging honest. Walang makawawala sa pagtawag ng Diyos. Walang maliit o malaki, mataas o mababa, dahil lahat ng ating ginagawa, kung ginagawa ng tama, ay tumutugon sa pagtawag ng Diyos sa lahat. Kilala natin si Mother Teresa ng Calcutta. Ang istorya niya ay a call within a call. Tinawag na ng Diyos, pero tinawag pa rin mula sa pagtawag. Papaano? Tinawag siyang maging madre ng Sisters of Loreto. Na-assign siya sa India, sa isang eskwelahan nila doon, at nagturo ng 20 taon. Nasaan yung within a call? A call within a call. Nung naranasan niyang nagtuturo at lumalabas sa mga kalsada ng India, doon niya naramdamang, I have to do something. Kaya siya nagtayo ng isang kongregasyon upang mangalaga sa mga poorest of the poor sa lansangan. A call within a call. Hindi tinanggal ng Diyos ang kaniyang pagiging guro o pagiging teacher, bagkus itinaas ito ng Diyos upang ang kaniyang itinuturo ay magkaroon ng realidad. Ganon din po tayo. Ang Diyos ay tumatawag din sa araw-araw upang tayo'y makiisa sa tawag ng Diyos na ilagay ang ating buhay sa totoong paglalakbay at misyon na kaniyang ibinibigay. Hindi ako isang ordinaryong government employee. Dadalin ko yun from familiar to eternal. Dadalin ko yun sa opisina ko upang makita nilang ang pagtugon pala sa Diyos ay magagawa natin sa isang familiar na bagay. Itataas natin
ang sarili nating estado upang ang pagtawag at pagtugon sa Diyos ay maging kumpleto. Ang ating pagsisimba, ang ating naririnig, ang ating pakikiisa sa banal na Eucharistia ay experience of what is familiar. Pero dadalin natin ito towards what is eternal. Ang lalim ng ating pagkakristyano, ang lalim ng ating pagkatao, dahil itinatatak sa atin ng Diyos na ang pagtugon mo ngayong umaga upang magsimba ay ang pagtugon sa tawag ng Diyos na umalis ka doon sa komportable mong buhay upang marinig mo ang Diyos at dalhin ang kaparehong Diyos sa iba. Ang gandang pagnilayan ng pagtawag ng Diyos sa atin sa araw-araw. Huwag nating maliitin ang bigat at lalim, ang ganda ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa. Huwag niyong sasabihin, hindi naman ako pari eh. Hindi naman ako madre para tumugon sa tawag ng Diyos. Lahat po tayo, by the virtue of being Christians, we are being called daily by the mercy and the love of God. Mukhang familiar tayo, pero yung bagay na ito is being redirected by God towards the eternal. Kung tayo lamang ay consistent, katulad ng 3 unang alagad ng sumunod kay Jesus, they never look back. Hindi na sila tumigil hanggang makamit nila ang tagumpay ng langit. Sa pagtugon natin ngayong umaga, sa pagtawag ng Diyos, we will never look back. Hindi na kayo babalik sa dating sistema kahapon. Pagpapanubaguhin na tayo dahil ngayong araw, mulit-muli, tinatawag tayo ng Diyos sa isang bagay na hindi na mawawala at hindi makukuha ni numan. Dahil ang pagtawag ng Diyos ay palaging personal. At sa pagtugon natin, gawin din natin na ugnayan ito, naging personal tayo sa Kaniyang magsabi ng, oo, susunod ako. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.